Iminungkahi sa Senado na huwag nang isama sa bill sa kuryente ang lifeline rate o yung tulong para mabawasan ang bayarin ng may hirap na consumer. Sinita rin ang mga government tax na nasa bill rate. Nakatutok si Mav Gonzales. Ultimo mga senador na bigla umano sa mahal ng kuryente ngayong Abril. Ang bill shock ay lumalaganap dahil sa Meralco at gulat na gulat ang mga tauhan kung bakit lumobo ang mga bill nila, yung iba sabi triple pa. Ayon sa Meralco, dahil yan sa paghina ng piso. Yung pag-generate po ng power, kumukonsumo po yan ng fuels, and the fuels that are imported are dollar-denominated. Actually po, kahit po yung indigenous fuel natin tulad ng malampaya, dollar-denominated. Yan ang generation cost na pinakamalaking binabayaran sa bill. Pero nagmahal din ayon sa Meralco ang ancillary charges o bayad sa backup power generators. Puna ni Marcos, naka-standby lang ito kaya bakit ipinasa kaagad sa consumers? Walang sumagot sa tanong na yan. Pero sabi ng Energy Regulatory Commission o ERC, mao-offset ang mga dagdag singil dahil may bawas singil ang Meralco na 20 hanggang 22 sentimo kada kilowatt hour. Bahagi rin ng bayarin ang mga subsidiya tulad ng lifeline rate na pantulong sa mga pinakamahihirap na Pilipino kung 50 kilowatt hours pababa lang naman ang konsumo nila kada buwan. Pakiusap ni Senador Bam Aquino sa ERC, wag na yang isama sa bill ng kuryente dahil umaaray ang maraming consumer na hindi libre sa kuryente. So, yung umaalma talaga, ang pakiramdam, nangangailangan rin kami ng tulong. Nagbabayad naman kami ng buwis. Ba't ito nasasama pa sa kuryente natin? Maybe we can fund it in another way. Paliwanag ng ERC, nasa 1 sentimo kada kilowatt hour lang ang nakakarga nito sa bill. Dagdag naman ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, 135,000 households lang daw ang pasok sa nasabing lifeline program at 8 million pesos kada buwan lang ang nagagastos para sa subsidiyang ito. Natanong tuloy kung bakit ibinapasa pa sa consumer kung maliit naman umano ang kailangang pondo. Ang liit-liit naman ng lifeline na yan. At nasabi nga, 135,000 lang naman, 8 million lang naman yan every month. Hindi ba pwedeng i-absorb na ng Meralco yan? Iba-iba din po kasi ang ating mga distribution utilities. Meron din tayong mga electric cooperatives na kung saan ang kanilang Hindi, sana taripa... manguna na yung Meralco, siyang pinakamalaki. Of course, kung sila po voluntaryo. We'll defer or we'll comply with whatever regulations ERC. Sinita rin ng mga senador ang government taxes sa bill ng kuryente. Pati ba naman yung local franchise tax, kayo naman yun eh. Wala namang kinalamanan yung mamimili ng kuryente. Sabi ni Senador Rodante Marcoleta, may panukala siyang tanggalin ang VAT sa kuryente. Tanggalin na po natin yung 12% VAT sa electricity. Kokontra ka ba, attorney? Ako po personal, hindi po. May pakiusap din sa ERC si Senador Win Gatchalian na chairman ng Senate Protect Committee, lalo't posibleng tumaas pa ang singil sa kuryente. Huwag isabay yung pagtaas ng kuryente sa pagtaas ng petroleum, pagtaas ng bigas. Nakita ko tumaas rin ang presyo ng bigas, pakonti-konti. So triple whammy ang consumers natin. Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras. Kakalas na ang United Arab Emirates sa OPEC at OPEC Plus o samahan ng mga bansang nag-e-export ng langis. Ano kaya ang epekto niyan sa presyo, lalo't nagpapatuloy pa ang gera sa Middle East? Alamin sa pagtutok ni Maki Pulido. Batay sa 2 araw na bentahan sa Min of Platts, Singapore, posible ang piso hanggang 3 pisong price increase sa diesel at piso hanggang 2 pisong price increase sa gasolina ayon sa oil industry sources. Pero hihintayin pa ng Department of Energy ang resulta ng bentahan ng Biyernes bago itakda ang pinal na galaw sa presyo ng petrolyo. Ngayong Biyernes din, May 1, kakalas ang United Arab Emirates o UAE sa Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC at sa OPEC Plus. Ang mga samahan ng mga bansang nag-e-export ng langis at pinupuna sa malakartel na pagdikta ng supply at presyo nito. 60 taon ng miyembro ng OPEC ang UAE na ikatlong pinakamalaking bansang miyembro nito. Tingin ng isang international studies expert, maaring umalis ang UAE para makapagbenta ng langis, higit sa itinakda ng Saudi Arabia, ang pinakamalaking miyembro ng OPEC. It's in their national interest
so that they would not have to meet the quota required by OPEC. Napaulat ng kayang maglabas ng UAE na aabot sa 5 million barrels kada araw, higit sa kasalukuyang 3.5 million barrels. Ang posibleng dagdag na supply maaari raw magdulot ng pagbaba sa presyo ng langis, pero nakasalalay ito sa pagbubukas ng Strait of Hormuz. Now that they are not OPEC member, perhaps they would want to produce or they would want to have more share in exporting their spare crude oils. Krisis sa langis ang isa sa mga dahilan ng patuloy na pagsadsad ng piso kontra dolyar. Dahil inaangkat natin ang lahat ng ginagamit nating langis na nagmahal na dahil sa gera, mas maraming dolyar ang kailangan. Nakailangan din para sa iba pa nating imports at sa pambayad sa utang panlabas. Kanina nagsara sa 61.56 pesos ang palit nito sa dolyar, panibagong pinakamababa sa kasaysayan. Yung mga dolyar na pumapasok versus dolyar na lumalabas, malakas pa rin yung paglabas ng dolyar mula sa atin kasi mataas ang imports natin. Lalo-lalo na ngayon, nung tumaas ang presyo ng langis, mas mataas yung ating naging import bill. Yan ay nakakapagpababa ng piso laban sa dolyar. Nangangamba ang ilang eksperto na bubulusok pang lalo ang piso na magdudulot ng mas mataas na presyo ng produkto at serbisyo. Maraming mga Pilipino ang mahihirapan dahil ang ating mga pangangailangan ay karamihan ay imported. Agad-agaran yan. Mararanasan natin na ang bulsa natin ay bumababaw, no? At ang sinturon natin ay humihigpit. Ramdam yan ng bakeryng ito. Mula nang magmahal ang langis ay napilitan silang magtaas presyo pero bahagya namang tumamlay ang benta. Ngayon, nangangamba ang tauhan nitong si Lloyd para sa kanyang pinagtatrabahuhan at kabuhayan. Huwag naman po sana yung magsara, ganun. Tapos kasi syempre mawalan kami ng trabaho, ganun. Wala na kami pan-support sa sarili namin, tsaka sa pamilya din po namin. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Ibang side ni Caprice Cayetano ang featured sa kanyang first ever glossy magazine pictorial. Dream come true nga raw ito ng kanyang younger self. Makichika kay Nelson Canlas. Young, fresh, and fashion-forward. Si PBB Collab 2.0 Kapuso Big Winner Caprice Cayetano sa kanyang first ever glossy magazine pictorial. O kahit ako po nagugulat po ako kasi ibang side po yun ng Caprice. Mas very artsy na Caprice and yung kikay na side din. Hindi lang daw basta excited si Caprice dahil natupad na ang mga pangarap ng kanyang younger self. Na-imagine ko po dati sa mga room kasi mahilig din po talaga ako magkikay-kikay mga makeup sa room. Kaya I'm sure happy at proud po sa akin si Little Caprice. Malaki raw ang impluwensya sa kanyang love for fashion ni Heart Evangelista na nagpasabi pa na handang sumuporta sa kanya. Nagulat po ako nung napanood ko po yung interview ni Miss Heart kasi yung presence pa lang po niya, malaking bagay na po. Paano pa po kaya yung sinabi niyang ganun? Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Bukas na ang simula ng pagpapatupad sa pinalawak na maternity benefits ng PhilHealth. Para sa normal delivery sa ospital, 29,000 pesos na ang sasagutin ng PhilHealth mula sa dating 9,750 pesos. 58,000 hanggang 62,000 pesos naman ang sasagutin ng PhilHealth para sa cesarean o C-section mula sa 37,000 pesos. Pinalawak din ang prenatal care. Mula 4 na check-up, 8 check-up na ang sasagutin ng PhilHealth. Kasama na riyan ang mga bakuna at laboratory tests, pati ang 3 follow-up visit pagkatapos manganak. Mga kapuso, sa gitna ng tumitinding init sa halos buong bansa, ilang lugar ang inulan at nakaranas pa ng hailstorm. Bumuhos ang malakas na ulan sa Kidapawan sa lalawigan ng Cotabato kahapon. Matindi pa raw ang sikat ng araw mula umaga hanggang alas 3 ng hapon doon, pero sinundan yan ng mga pag-ulan. Sa Bauco, Mountain Province naman, kita ang mga naipong butil ng yelo na bumagsak po kasabay ng thunderstorm. Nasira nito ang ilang pananim, gaya po ng mga dahon ng carrots at patatas. Ang mga pag-ulan, dulot ng thunderstorms na isa rin sa mga epekto ng umiiral na easterlies. Kahit gaano kainit, palagi pa rin maging alerto dahil nananatili ang tsansang umulan. Kanina,
Naitala ang 44 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan. Pinakamataas ngayong araw. Pumalo rin sa 40 hanggang 41 degrees Celsius ang init sa Metro Manila. Bukas, maging handa sa danger level na init ang Pasay City, Dagupan, Subic Bay, Cavite, Aborlan, Palawan, Dumangas, Iloilo at Giwan, Eastern Samar. Base naman sa datos ng Metro Weather, posibleng maagang ulanin ang ilang bahagi ng Samar at Leyte provinces, Bohol, Caraga, Davao Region at Barm. Bandang hapon at gabi, may tsansa rin ng ulan sa ilang lugar sa Bicol Region, Mimaropa, Quezon, Ilocos Region, Cordillera at iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao. Bagamat pwedeng maging maulap, mababa pa ang tsansa ng ulan sa natitirang bahagi ng bansa kabilang po ang Metro Manila. Bago pa ang botohan ay kinumpirma na ng National Bureau of Investigation o NBI na lumabas umano sa kanilang investigasyon na may mga kinausap ngang hitman si Vice President Sara Duterte para patayin sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at nooy House Speaker Martin Romualdez. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Yes, Pel, sinabi nga ng NBI na may lead na sila sa posibleng kinausap umano ng Vice-Presidente sa bantanga nitong pagpapatay kay Pangulo, kay First Lady at dating House Speaker. At ayon pa nga sa NBI, posibleng nasa paligid lang ito ng Vice. Sa impeachment hearing ng House Justice Committee laban kay Vice President Sara Duterte, pinalabas ang video ng Vice ukol sa kanya umanong pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker noong November 23, 2024. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Liza Marcos, Bongbong Marcos. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI na nag-imbestiga sa insidente, ang sinabi ng Vice ay may tuturing na inciting to sedition. So, batay po dyan sa sinasabi ninyo at sa napanood po nating video earlier, yung po bang ginawa ni VP Sara ay inciting to sedition? Based on the investigation conducted by the NBI, a complaint referred by the NBI, which includes inciting to sedition, contains all the necessary evidence to prove the essential elements of the crime and should be docketed for preliminary investigation. May tuturing rin daw na grave threats ang ginawa ni Vice President Duterte. Yung po bang ginawa ni VP Sara, grave threats po ba yon? Ang naging findings po ng NBI, the acts of the Vice President constitutes grave threats. Batay sa revised penal code, ang grave threats ay pagbabanta laban sa isang tao, sa kanyang dangal o ari-arian at sa kanyang pamilya. Dagdag pa ng NBI, nakitaan din daw nila ito ng reasonable certainty of conviction. Sabi nga ng NBI, there is reasonable certainty of conviction against VP Sara on 1 count of inciting to sedition and 3 counts of grave threats. Kung hindi tama ang ugaling ito para sa second highest official of the land, mas lalong hindi po ito karapat-dapat para sa isang tao na nag-aambisyon na maging highest official of the land. Ang application nga namin, that is a threat. That is an actual threat to the President and to the wife and the former Speaker. Kinumpirma rin ng isang opisyal ng NBI na base sa kanilang pag-iimbestiga, may kinausap ng hitman si VP Sara. May mga lead na raw ang NBI kung sino ang taong ito at maaring may kinalaman daw dito ang ilang nagbibigay ng seguridad sa Vice. We have leads already. We have some personalities that we are surveillance at sinusundan po namin. And this is the assassin hired to kill the President, the First Lady, and the former Speaker, which we saw from her video. It's not been denied na mayroon pong itinayong Vice President Sara, parang Vice Presidential Security Group, yung sarili niyang group.
So, yun na lang, in general, we're looking on those individuals in the close associates of the Vice President. May kontrang manifestation naman si Representative Paulo Marcoleta. I have a copy of a more complete video. And I can say that the video was spliced and edited out. Meron pong mga tanong doon that led to the Vice President's response. Kasama rin sa mga isinumite ng NBI na video sa komite ang pahayag sa media ni VP Sara noong June 2024 bago ang State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos. No. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Yes, kasama po sa conduct of investigation and an ongoing investigation po. Meron po ba siyang alam na masamang mangyayari nung panahon na yon? O may alam ba ang ating Vice Presidente na mangyayari kaya ayaw po niyang dumalo sa SONA? So ito po yung mga katanungan. Unfair naman po kung ang pop culture reference ay gagawin basihan ng suspicion. Marami namang gumagamit ng references from films and series as metaphor. Metaphor lang, Madam Chair. Ang punto ko lang, yung series ng Designated Survivor ay widely known na fiction. Kung ginamit man ito ng Vice Presidente, it could simply be a figure of speech. We should be careful not to overinterpret statements or put meaning beyond its plain language. May mga ipinakita rin na ilang video ni Mayor Baste Duterte na iniimbestigahan ng NBI. Just recently, I think first week of April, there was a rally in Club Filipino when they launched the Rage. Even the name, you'll see it, Rage. Wherein the Mayor Baste Duterte made reference to kuhain yung ulo ng Pangulong Marcos. And we've noticed a pattern na paulit-ulit, laging sinasabi, kuhain yung ulo. At dahil daw sa iba pang banta sa Pangulo, naglunsad ng task force ang NBI para maimbestigahan ang lahat ng ito. Mel, una na nga naghain ng reklamong inciting to sedition at 3 counts nga ng grave threats ang NBI sa Department of Justice laban sa Vice at ayon kay Attorney Polo Martinez, ang tagapagsalita ng DOJ, sa ngayon daw ay under review pa ang nasabing mga kaso at wala pang inilalabas na resolusyon. Sinikap naman nating makuha ang panig ng Vice Presidente doon sa mga sinabi ng NBI sa House Justice Committee pero sa ngayon ay wala pa silang pahayag. Yan ang latest mula rito sa Batasan Pambansa. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.